Muli po isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras pong ito, taos puso po ako nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege and opportunity na patuloy pong makapagbahagi sa inyo ng kanyang mensahe salita na patuloy pong magiging patnubay at gabay natin sa ating mga buhay. Mensahe po at salita ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban at mensahe at salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magpapatatag sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa panguna ng Banal na Espiritu, sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng The Born Again People o yung mga taong binago ng Diyos at naipanganak muli sa Espiritu. Ayan po. Sa mensaheng ito, nais pong ipabahagi o iparating sa atin ang ating Panginoong Diyos. Ang mensaheng ito na patuloy pong magbibigay sa atin ng pagkilala o upang patuloy po nating makilala yung mga taong sinasabing sila po ay nagsuko na sa Diyos, yung mga taong tinatawag na born again. Ayan po. Sa mensaheng ito, sa series po na binigay po ng ating dakilang Diyos na banal na The Born Again series, ito po yung pangatlong message na po. Yung una, yung the true meaning of born again, upang patuloy po nating maunawaan yung salitang born again. Kaya po, napaka-bless po natin dahil ibinigay po yung mensaheng ito ng ating Panginoon upang hindi po tayo malito kung ano ba yung born again. Dahil marami pong mga tao yung minsan nalilito sa salitang born again, akala nila born again is a religion. Minsan maraming natatawa sa pag sinabing mga born again, di ba? Kaya we are blessed dahil ibinigay po ng Diyos yung mensaheng ito upang maunawaan po natin kung ano yung tunay po talagang meaning ng born again at gaano kahalaga talaga yung salitang born again. Ayan po. Sa pangatlong pong message na to na the born again people, dito po sa mensaheng to, nais pong ipabahagi sa atin ng Diyos upang makita po natin, malaman po natin kung sino talaga yung mga taong binago na ng Diyos o yung napanganak na muli in spirit. Dito po sa mensaheng ito, makikilala po natin sila. At marami kasing mga nagsasabing sila ay binago na ng Diyos, sila ay nagsuko ng Diyos, pero yung ginagawa po nila ay taliwas dun po sa sinasabi nila. Kaya po paano po natin makikilala? Paano po natin mapapatunayan kung tayo man ay born again sa mga tao na tayo talaga ay binago na ng Diyos? Number one, ang mga tunay na binago ng Diyos o yung mga tunay na tinatawag na born again ay yung mga taong number one na bago ng puso't kalooban ayon sa Espiritu. Ganito po ang nasusulat sa Book of Roma chapter 2 verse 9. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago ng puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautusan na nasulat. Ang papuri sa taong iyon ay mula sa Diyos at hindi mula sa tao. Dito po, bakit po Brother Hudyo yung sinabi mo? Hindi naman Christian o hindi naman born again. Dito po, ginamit ko po yung salitang ito. Parang nung panahon po nila, dahil maraming mga taong nagkiklaim na kami ay Hudyo kasi kami sumusunod sa kautusan ng Diyos. Para po masabi nila na sila ay tunay na Hudyo, lagi po nilang sinasabing kami ay tagasunod ng utos ni Moises, tagasunod ng utos ng Diyos, sinusunod namin ito. Sa panahon po natin parang ganito, maraming nagkiklaim na mga true Christian, true born again, pero hindi po nakikita sa kanilang mga gawa, sa kanilang pamumuhay, yung sinasabi nila. Kaya po, para po malaman natin at makita natin kung sino talaga yung mga taong may right na magsabing, ako binago na ng Diyos, ako ay na born again na. Ito yung mga taong nabago ang puso't kalooban ayon sa Espiritu. Pangalawa, ito yung mga taong nagbibigay ng halaga.
sa kalooban ng Diyos. Yan po, makikilala po natin yung mga taong nabago na ng Diyos, mga taong naka-experience na sa Diyos, o yung mga tinatawag na born again. Ito po yung mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos, mga taong madaling magpatawad, mga taong naghahari sa kanila ang pagmamahal, at mga taong may malasakit sa kanyang kapwa. Yan po natin makikita yung mga tunay na born again na ng Diyos. Pangatlo, ito yung mga taong gumagawa para sa ikapupuri ng Diyos. Yung mga taong nakikita nyong nagte-testify, tinetestimony kung gaano katotoo yung Diyos. Ito yung mga taong may lakas ng loob na nasa daan o nagsishare sa mga tao na tinetestify nila kung paano sila binago ng Diyos. Ayan po. Ito yung mga taong dating ang pamumuhay nila ay iba sa pamumuhay nila ngayon dahil nakilala na nila yung Diyos. Sila po ay yung mga tinatawag na born again, yun po yung na born again na in spirit. Sila po yung mga tunay na mga Christian born again. Ayan po. At to be close, ito po, pakinggan nyo pong mabuti. To be close, ang mga born again o yung mga na born again na o mga taong binago na ng Diyos, katulad po namin, I am proud to say that I am born again, na hindi po kami perpekto. Nagkakamali din po kami. Nagkakasala din po kami. Ngunit yung pagkakamali at pagkakasalang nagagawa po ng mga taong binago ng Diyos ay hindi po ayon doon sa kagustuhan ng laman, kundi bunga lang po ng aming kahinaan. Dahil we are in the flesh. Lahat po tayo, even na yung mga pastor, even yung mga tao talagang devoted na naglilingkod sa Diyos, imposible pong hindi nagkakamali yan. Ngunit ang kahibahan lang po ng mga taong talagang nagsuko ng buhay nila sa Diyos. Yung mga taong binago na ng Diyos at pinanganak muli sa Espiritu o yung mga na-born again na. Ito po yung mga taong nagkakamali at nagkakasala sa pamagitan lang ng kahinaan ng laman. O kahinaan ng laman. Hindi po yung kagustuhan talaga na gawin yung isang bagay na hindi po naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po, makikilala po natin sila kapag may nagsishare po sa inyo na dati siyang ganito, dati siyang ganyan, na nabago. Kaya po marami rin pong mga kaibigan ko na nang nakita po nila yung pagbabago sa buhay ko, natanong lang kung bakit daw ako naging ganito. Ayan po. Ang isang unang ginawa ko ay yung isinuko ko po yung buhay ko sa Diyos. Dahil tunay nga po ang buhay natin. Kung hindi po natin isusuko ang buhay natin sa Diyos, magpapaulit-ulit lang po yung buhay natin. Patuloy lang po magiging cycle lang po yung buhay natin kung hindi po natin isusuko yung buhay natin sa Diyos. At kung hindi po mababago tayo o mabuborn again po tayo in spirit, hindi po tayo magkakaroon ng desire na patuloy pong kilalanin ng Diyos at mapaglingkuran ang Diyos sa ating buhay. Kaya po, uulitin ko po, born again people is not a perfect people. Nagkakamali at nagkakasala rin po kami. Ngunit ang pagkakamali at pagkakasalang nagagawa namin, bunga po ng kahinaan. Hindi po bunga ng pagsunod namin sa sariling pagnanasa o kagustuhan namin. Kaya po muli, sa mumuting mensaheng pinagkaloob po sa atin ng ating dakilang Diyos na banal, naway bigyan po tayo ng right understanding sa mensaheng ito upang patuloy pong magkaroon rin po tayo ng desire na maisuko natin ang buhay natin sa Diyos, makilala natin ang Panginoong Yesus at tanggapin natin sa ating buhay bilang Panginoon at personal nating tagapagligtas at upang tayo ay ma-born again in spirit. Salamat po sa Diyos lahat ang papuri at pasalamat at sa dakilang ngalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.